Hello everyone and assalamualaikum again. Nandito tayo. For today's video is magkukwentuhan lang tayo about sa senior high day journey ko. So, ngayon kasi siguro ang topic natin is outdoor activities, especially scoutings or attending jamboree, like that. So, um, you can call me or should magpapakilala ako ngayon as a scout Sango, member of CFCST Senior Scout. Okay, na-miss ko din sila kasi pag mga ganitong month, ito yung um, parang month ng scouting or ginaganap yung jamboree, scouting sa different place kung saan maraming mga nangyayari na activities. And to tell you guys, what is this? Scouting is not just scouting, but it is full of memorable things na mangyayari sa'yo. Ito yung parang marami kang matututunan ng mga bagay-bagay, especially sa kung paano mo pahalagahan yung mga kaibigan mo, paano ka rumispito sa mas nakakatanda sa'yo at mas bata sa'yo. Doon mo mapifeel na walang walang nasa baba, walang nasa taas. It's pantay siya. Like yung grupo nyo is they respect or you respect both each other. So ang masasabi ko lang sa mga bata na ngayon ay nasa junior high, senior high, elementary, you should join with these outdoor activities kasi marami tayong matututunan dito, especially kung paano natin pahahalagahan yung komunidad natin, paano tayo makakatulong sa ating bansa. And when I was in elementary, siguro, nag-start ako when I was in elementary, grade 6, and I am the leader of these troops or sa amin. Nung first na first na sabak ko sa scouting, Ruminimbang ata yung first na pagsali ko. And so far, we are the winner. And sa mga lalaki, magkaiba kasi yung grading sa babae at lalaki. I guess kami yung win doon eh. Pero I am the leader. Kakatawa kayo nung nag-marching kami is, like, sabi nila is nahulog daw yung or something, may something nahulog, ganyan. But, I don't know, kasi ako naga-command ako. And, yun, like, hindi ko napansin, katawa-tawa na lang yung teacher namin kasi, like, may nangyari daw na, pero wala akong napansin, nahulog yung, kasi mahaba yung isang short ko, yung type B ko kasi yung sinuot ko na, type B, which is hindi ako nakapantalon kasi commonly naman ang ginagamit sa elementary is short. So, ayun. Nakakatawa. So, pagdating ng ng jamboree sa Cotabato na held yun sa may Pushom. Yes, umakyat pa kami ng bundok. O, tingnan niyo dito. Yes, marami nangyari dyan, guys. Actually, first day pa lang, umulan na. Umagyo. Ang nakakatawa, yung tint namin, nahati sa 4. Because of like, yung ulan kasi is yung tubig niya is, siyempre, papasok yan kasi bundok, lupa. Papasok yan doon sa Ang nangyari, yung strategy na ginawa namin is, gilagyan namin ng kanal yung aming tent, which is, pagka umaga, na-shock na lang kami. Kasi, ang nangyari,
is nahati sa 4 yung tent namin. Nalagyan ng guhit or kanal. Yun, ang daming mga memorable things. And, yes, I was, the leader also that time, in elementary, ah, naanuhan ko din yung parang na ako yung naging leader ng ng Dato Malam ay hindi, ng elementary ng Barrera, ng Sami Naggadong, at ng Rominimbang, I guess. Tatlo ata yung school na gi-combine sila, which is ako yung leader. And naka-proud kasi ang babait nila. And even now, yung mga tao na naging friend ko doon is we are still I have still, nakikipag-communicate pa rin sa isa't isa. And yun yung pinakamaganda eh. So, kapag sumasali ka ng mga ganitong activities, marami kang matututunan ng mga bagay-bagay. And ang pinakamasaya is yung time na they announce that we are the champions in something like may activity na yung pinaka-special doon yung parang magpapakitang gilas kami. We decide to i-drama yung kanta ni Freddy Aguilar, yung siya ay Pulobi, ay ako ay Pulobi ba yun? Or something, then ako yung gumanap, siyempre, pabida. Sabi kasi na teacher namin is si Ash Drake daw yung dating gumaganap ng if I'm not mistaken, siya daw yung dating gumaganap na Pulobi doon sa kwento. Then, they decide na ako na lang daw. So, I give my best. Yes, siyempre, kailangan natin maging palaban kasi ako yung leader eh. Kailangan natin, kailangan din natin lumaban. So, wala akong magagawa. Sabi ng teacher, ikaw yung gaganap nilang Pulubi. Kailangan mong galingan. Oh my God. Sabi ko, kaya ka ba to? Sabi ko, ilalaban ko ba to? Sabi ng teacher ko si Ma'am Apple. I meant na hindi ko niyang kalimutan yung Ma'am Apple, si Ma'am Wawa, and thank you very much po sa inyong lahat. And also, sa mga kasama po nila, yung nasakyan po namin, yung may-ari ng sasakyan, si Sir Nano din, thank you very much. Hindi mo pa nabibigay sa akin yung bidal ko. Next to our, saan na tayo, nawawala na ako, guys. Siyempre, hindi ko makakalimutan si Sir Roger Oy. Siya yung naging, parang tatay ko doon eh. Siya yung always nag-support sa akin. Sige, balik tayo sa kwento. Okay. Doon na start na yung kwento. Yung parang binubuli na siya, yung then, yung gisaksak pagid. Yung Pulubi, yung nasa namatay siya. And then, may mga scout na parang tumulong sa kanya. At the same time, patay na siya yung Pulubi na yun. Kasi, patay na siya kasi nasakman siya. So, ang pinakamagandang aral doon is, yung scout na laging nandyan at tutulong kahit wala namang kapalit. Yun yung gusto namin ipakita doon sa, sa drama na yun. Is kahit sino ka man, kahit ano ka man, kailangan mo pa rin ng tulong at kailangan mo pa rin deserve mo pa rin yung tulong ng ibang tao. And yun yung gusto namin ipahiwatig dun sa namin, na yung unity and diversity, and also yung equality. And again, next. Okay. Parang whole na to eh. Isasali ng elementary, high school, senior high na lang. Kasi sa pagka-junior high ko kasi is parang nalipat ako sa CFCST. And medyo bago yung environment sa akin. Culture shock din ako. So, parang sabi ko, kaya ko ba makisalamuha sa kanila? Which is, siyempre kasi iba yung mga tao doon, mga, Banubo, Christians, and
Maguindanaon. Ako kasi hindi pa ako nakakaintindi ng Maguindanaon language dati, ng Manubo, ng Christian, medyo ano pa, kasi grade 8 ako yung nag-transfer ako din. By the way, balik tayo sa ano, saan na ba? Siyempre, after na matapos, pagka-umaga, ay hindi, pagkahapon, gabi. My God, tinawag ako ng teacher ko. Sabi niya, Imad, gising. Sabi ko, "Sir, bakit?" Sabi niya, "Pupunta ka ng ano, pumunta ka ng ng stage kasi tatawagin niya kung sino yung mga ano, yung nanalo." I'm not really excited. Why? Kasi I guess that hindi ano, hindi maganda yung performance. Hindi naman sa hindi maganda yung performance, pero para sa akin hindi enough. Pero may kasama kaming isa, which is ano, taga-Barrera siya, eh. Ano kabait niya, ang nakita daw niya kasi is mataas yung grade namin kasi line of 9. As in, 97 point something like that. Sabi niya kasi umiyak na yung yung judge na pulis, umiyak na siya eh. Doon sa part na sinaksak na yung pulubi, tapos like, ano, pati yung mga teacher na ano eh, umiyak sila. Kasi nakakaawa naman kasi yung drama, yung character ng ano, ng pulubi. Like, sabi ko, sige, kahit hindi ako confident, go pa rin, sir. Laban natin to. Matalo, manalo, basta, cute pa rin kami. Charis! Ganun yung namin eh. Manalo, matalo, basta cute pa rin kami. Actually, guys, ang liit ko that time. Super ang liit ko. Even now, maliit pa rin ako. That time pa kaya. So, sige, doon na tayo sa part na puyat ako, like, bagong gising. Ang pangit ko sa part na pag-receive ko. Tingnan nyo. Oh, ang pangit, di ba? Okay. So, ang saya ko, tinawag yung pangalan ko, sabi nila, ano yun? Yung district, by district kasi yung tinatawag eh. So, tinawag yung Barrera District. Then, we did it. We win and yung, ano talaga, yung, ano yun? Anong tawag doon? Yung vice, ano yun? Basta si Ma'am Kuda, if I'm not mistaken. Or si Ma'am Apaw. Yan. Ang saya niya, like, gusto ko kunin yung video doon sa kanya. Yung drama namin, na-videoan daw kasi niya, pero hindi ko walang nakita. Even, ilang years na ba? Pang 5 years na ngayon, magsi 6 years na ito, para nakikita yung video ko. Sana, kung meron pa. And then, yun, we did it. Kami nanalo. So, next chapter tayo. Pangatlo. Senior high, grade 11, sumali ako na scouting. Hindi, sa ano pa pala tayo? sorry. Sa Tagum City. Nag-decide yung mga teacher namin, tinanong ako ni sir, ng principal namin. Yung very supportive namin ng principal, si Sir Aaron. Yes, even now, kahit college na ako, sinusuportahan pa rin ako ni Sir Aaron. Yan yung pinaka-the best sa akin na principals. Never, si Sir Aaron. Yes, si Sir Osman. Sabi niya, sasali ka. Tatlo yan sila eh. Si Sir Rogerio, Sir Roger, si Sir Aaron, and si Sir Saho. Sila yan, tatlo yan sila. Very supportive yan ng mga tatay ko sa elementary. Sabi ko, sir, laban, sabi ko. And dahil nga may sumali din na medyo nag-struggle kami dyan that time. Kasi, siyempre, hindi naman malaki yung sweldo ng tatay ko kasi wala siyang trabaho. That time, wala siyang trabaho. Ang trabaho lang niya is, gaturo siya dun sa school ng uncle ko. So, binibigyan naman siya, or hindi ko alam magkano ba yung sahod niya.
Hindi ko alam, basta nag-sub siya doon ng Arabic teachers. And sa pero medyo okay naman yung sahod niya that time. Kahit mahirap, nakakaraos. Sabi ko, kausapin ko muna ang tatay ko kasi wala kaming pera, ganon. Sabi ko, yun, sinabi ko, sabi ng teacher ko, sabi ni principal, or nila sir, don't worry, kasi tutulong kami. Ganyan. Sabi ko, sige, kausapin ko yung tatay ko. Kasi, gusto ko talaga sumali dun sa jamboree na yun, dun sa Tagum City. And then, dahil nga, mapagpala ang Diyos, si Allah subhanahu wa ta'ala, humingi kami ng tulong sa kinausap ko yung tatay ko, humingi kami ng tulong sa barangay, ano yun? Ano yung tawag nun? Yung parang pinuno doon sa barangay, yung bobo ko. Yung ano ba yun? Si, Babo Manisan, ay sorry po. Si ano ba yan? Baka mapagalitan ako dito. Si Apang Manisan, siya yung parang leader dun sa village namin. So, binigyan ata niya ako ng 2,000 or 1,500 if I'm not mistaken. 1,500, 1,000 kasi 3,000 3,500 yung entrance fee ng scouting na yun eh. So, medyo malaki-laki siya. Masasabi kong malaki na siya kasi ang hirap eh. Kahit yung 1,000 nahihirapan kami, 3,500 pa kaya. Sabi ng tatay ko, sige go. Kung dyan ka magiging masaya. Kasi yung tatay ko kasi, pagdating sa scouting, pati yung nanay ko, sila yung parent na hindi ka pipigilan, maabot mo lang yung pangarap mo. Totoo. May video pa nga yung tatay ko pinasuot yung uniform ko ng scout. Bagay niya. Feeling ko kasi, kung yung tatay ko talaga, magaling siya. Yes, I'm so proud of him. The best tatay. What is this? Ayun. Nakomplete yung 1,500, 3,500 na bigay namin sa 2,000 ata yung ibigay, 2,000 pala yung ibigay ni Barrio. Yun, Barrio. So, 2,000 binigay niya, sa tatay ko 1,500. Bale, tanda ko ang baon ko dun, binigay sa akin ng tatay ko, baon ko 1,000, binigay sa akin ng school, yung nag-ambag-ambag yung mga teacher. Thank you very much po sa inyong lahat. Hindi ko man kilala kung sino-sino po nagbigay sa akin. Basta, yung advisor ko, lahat kayo na, teacher that time, thank you very much po. I really, really appreciate that time na you support me kahit maliit na, kahit sa tingin yung maliit na bagay yun, para sa akin, siya, parang brilliant siya sa akin na nakabot ng Davao. And, yes, oh my God, doon na tayo sa part na papaalis na kami. Siyempre, natulog muna kami doon sa bahay ni Sir Roger. Pagkagabi, guys, yung tipong pagod ako, nakwento niya to eh. Natulog ako sa kwarto ng kabila. Sa kabila ng kwarto. Sila sir naman sa kabila. Nag-lock ako ng pinto. Hindi ko alam ba't ako nag-lock. Hindi ako makagising, tinatapunan ako ni sir ng unan. Natakot kasi siya na hindi ako magising ng umaga. Pero guys, don't worry, ha? Ako kasi yung tipong tao na nagigising talaga ng umaga. Akala lang nila, hindi. Pero, nagigising talaga ako ng umaga. Alas 3 ako nagigising, alas 4. Pero, tamad ako. Kaya natutulog ako ulit. Ayun nangyari, siyempre, kapag alam ko wala akong ginagawa, matutulog talaga ako niyan. Pero, kapag may pupuntahan ako or something, may something, for example, exams. So, gigising ako kasi study ako. Babu ka, huwag ka mag-study. Sakit lang ang ulo mo. Joke lang po. So, yun, nagising ako. Sabi ni sir, bakit yun nag-close ng
nag-lock ka ng pinto. Sabi ko, sir, sorry po, sir. Sabi niya, it's okay. Natakot lang daw siya na baka hindi ako magising ng umaga, din mahirapan siya mag-akyat. Inakyat pa niya yung pader para lang magising ako, tapos binasigawan daw niya ako. Hindi ko marinig, hindi ko alam, kasi ako pagod. Sigawan mo man ako, hindi ako magising yan. Again, doon na tayo, yung pinaka-weakness ko sa lahat, yung travel, dyan talaga. Oh my God, 7 hours, ha? 7 hours ang biyahe. Papuntang Davao, nagasuka ako. Matalang pa lang. Pagdating ng Kidapawan, aray, ang sakit na ng tiyan ko. Oh my God, hilong-hilo ako. Next, pagdating namin doon, so, maganda, maraming mga activities na nangyari, maraming ang dami mong matututunan. Dami. Yun kasi is 6 Asian Jamboree ata yun. Yes. Koreano, Thailand, hindi ko alam kung may Thailand, Japanese, basta 7 country ata yung, hindi ako magkakamali, 7 country yung nagkita-kita doon. Yes. Ang dami. Naligo pa kami ng dagat sa Banana Beach kasi hindi ko talaga makakalimutan yun. Siyempre, hindi lang naligo kasi siyempre may pinag-aralan kami doon kung paano mag-save ng nalulunod na tao, paano mag-CPR, paano marami. Tinuruan din kami paano magluto ng itlog sa ilalim ng lupa, paano magluto ng itlog sa sa gitna ng ilog, paano marami, paano yung puzzling paano ka makaskip doon sa puzzle na yun And also yung parang nakasuot kami sa isang tsinelas, which is parang ang pinapakita nun is yung unity, is yung pagkakaisa nyo kung paano kayo nag-start, paano kayo makakarating dun sa dulo ng hindi kayo nahihirapan or dun mo matututunan makisama sa ibang tao, sa kapwa mo. Doon yung parang pinapahiwatig ng game na yun. Meron din kaming Zumba activities. If I'm not mistaken, bumaba pa doon si Duterte. Galing siya sa, may helicopter na bumaba doon, nagsalita pa siya. Hindi ko alam kung siya ba yun. And then, ang pinakamaganda talaga yung fireworks ng gabi. Oh my God, na-shock ako. Sabi ko, ano to, gabarilan? Galing ako ng CR. Naliligo ako. Ganda ng CR niya dun ha. Shower. Dun sa Shower dun sa May Tagum City. And then, ang lawak talaga ng ng area ng Scouting Jamboree doon. Like, ang lawak. Siyempre kasi, Asian Jamboree yun Ilang country yung nagpunta doon. Tapos, may mga Koreanong kumanta ng Filipino song. May mga something nagpakita ng gilas doon. And siyempre, hindi kayo mawawala doon sa magpapakita ng gilas. Parang nasa Pilipinas Got Talent, yung may H doon sa taas, yung may buzzer na pag mali, Charis na. Yung ganon. Andun kami sa part na yun. Sabi ng after nyo magkalat, linisin nyo. Kasi, siyempre, yung talent namin, yung pinakita namin dati, yung champion kami, yung kasi parang yun yung nagbigay sa amin ng ng part namin na pumunta dun yung parang ipakita yung, ang mali lang talaga, ito past na sana yung sa amin yung drama namin, yung action namin, acting namin, maganda yung flow ng ng stories, hanggang sa dumating yung, like, sasaksakin na yung main character. Saksakin niya. Sabi ko, go, saksakin mo ako. Sabi ko, nung sasaksakin na niya ako, like, hindi nagputok yung dugo, yung ketchup. Ketchup? Hindi dugo. Hindi siya nagputok. Ano nangyari? Sabi ko, ulitin mo, mo ganyan para makita yung kutsilyo. Yun ang mali.
Kasi sa scouting pala, bawal ang mga matatalim na bagay, like kutsilyo. Pero actually, it's not a knife. It's something, yung lalagyan lang ng knife. Pero, gilagyan ko ng foil na yung kulay white, yung sa cellophane ng mga cracker. 'Di ba parang white siya na nagakinang. So, ayun. Parang nagkinang din yung pag-ano niya dun sa light. So, sumunod na. Aray, sabi ko, totoo. Sayang. Sayang talaga. Like, tang X. Na-extend kami sa taas. Pagkatingin ko ulit, X naman. Sabi ko, sayang. Malapit na sana tayo matapos. Bakit na-extend pa tayo? Yun pala yung dahilan. Yung kutsilyo, bawal. Bawal sa scouting. Kaya kung may ano man kayo, like yung mga harmful things na, wag niyong gagamitin sa paggawa ng performance. Pero bakit yung iba, apoy? Di man din sila napagalitan. Apoy. Di ko alam. Ang ganda-ganda nun sa kanila. Ay, super. Next, ang pangit pa, lahat ng mga, yung di ba sa scouting is may mga binibili tayo mga, something, souvenir, nadala dun sa may sako, yung sakin. Then, wala na, naubos lahat ng mga pasalubong. Bakit kasi sinuot ko? Lahat ng mga pasalubong nila nawala. Siyempre, pati yung uniform ko na, pati yung white t-shirt ko nawala din. And next, basta, okay na. Sa serving of food naman, oh my God, dun mo mapipila parang anak ka ng mayaman. Yung like, pipila ka, then, kukunin mo lahat. May mga something foods, kanin, and may mga kape doon na, like, kuha ka ng plato, din, yun, kuha ka ng hotdog, ng manok, pero isa-isa lang. Hindi pwede marami, kasi marami kayo, ang dami nyo kayang, dito, Cotabato, district, like, gano'n. Kasi lahat ng South Cotabato, yun, South Cotabato, isang sila, North Cotabato sa kabila sila, then, sa ibang naman, region, yes, region naman, ganyan, Philippine lang yung dun, Philippine, yung dito banda, like, ganun, may parang row sila. Pinakamasarap yung buhay ata din, mga Koreano nandun sila sa mataas na building. Yes, nakita kami ng mga Koreans, tinuruan din kami ng kung paano magsalita ng Korean, paano magsulot ng Korean. And, basta, there's a lot of activities na ginawa namin doon. It's very, very memorable. Next is senior high. Yes, sa senior high naman is parang, yan siya, okay na. Okay lang. Kasi may mga nangyayari talagang hindi maganda sa pagdating nyo sa scouting. Siguro depende rin sa pag-handle ng advisors. So, maraming makaka-relate dito. Ayoko lang mag-mention ng tao. Like, pero may mga bagay talaga na hindi maganda nangyayari. Is like, ang pangit. Pangit siya. Di ko alam. Pero, it's not the it's not the activities, it's not the, pero yung part na, yung, basta, alam nyo na yun, mga kasama ko, scout sa CFCST. I guess hanggang ngayon nag-exist pa rin yun na, nangyayari. Hindi natin alam kung sana mabago, sana maiba. Pero based sa natanong ko last is, ganun din daw. Alam niyo yan. Basta, sa grade 11, I'm so great. Yes. Sabi ko, yes, masusuot ko ulit yung uniform ko. After 3 years.
masusuot ko ulit yung uniform ko. Na-miss ko talaga yun. I like the activities. Sumali ako ng jamborees sa, ano yun siya? Camp Bulatukan. Yes, sa Camp Bulatukan, sumali ako ng activities doon, ng scouting doon. And very, napaka-ganda, napaka-approachable ng mga ano doon, ng mga um, adult adult scout, ng mga nagtuturo, yung mga advisors, yung mga ano. And, marami akong natutunan doon. Like, nakasali na rin ako yung parang debate, yung parang gagawa kayo ng platform na ipaglalaban nyo din. Yung iba, babatikusin kayo, yung tatanungin kayo kung bakit ito dapat ma-implement, bakit gagawa sila ng reason para or something, bubutasan nila yun para yung mga mali, yung mga Pero, kakampi ko taga-Pikit and USM. Brainy. Sobrang talino. Ang tatalino nila. Like, yung dalawa dun eh. Kilala nila si Motilan Tula. Kilala nila. Pag USM, magagaling yan sila. I don't forget them. Like, okay. Like, pag nagsalita talaga sila or nagbigay sila ng opinion is, okay, that's the fact. Pero ako yung nag-suggest ng topic namin. Like, about sa tubig. Yes, kasi yung tubig kasi dun sa Bulatukan, is sabi nila, yung ginakuha ng tubig, minsan pa may poo. Like, may something like that. Iba yung lasa ng tubig dun. Pag hindi mo nakita, okay lang. Inom ka. Pero once nakita mo, sabi ng yung isa. Bibilin na lang ako ng cold water. Ano yan siya? Ang suggest namin or is magpagawa ng something bomba. First, check ko pa bomba, magpagawa ng every school. Kasi every school man yun is, like, yes, mahirap yung pagpapagawa ng bomba. Pero, mas maganda yun kasi, parang, continuous yun eh. Magagamit siya ng magagamit. Unlike kapag, is, siyempre, maraming, short yung tubig dun. Yung tubig, panligo, pupunta pa kayo ng ilog, pero okay lang yun. What I mean is, bakit ba pahihirapan ng isang bagay kung meron naman madaling solusyon, di ba? So, in fact, maganda yung platform namin. Maganda yung namin yung proposal namin. And then, yes, we did the best. Next, sa part na, yes, sa mga activities, we are top 3 ata sa marching. If I'm not mistaken, top 3, top 4 sa marching. Yes. Hindi ko alam kung nasin ko pa yung video. Pero if meron, papakita ko dyan sa taas. Yes. And next, syempre, basta maraming activities. Doon sa Bulatukan kasi, maganda talaga yung area nila. Like, mayroon silang area of, meron talagang, basta area na naka-separate para sa activities. Yung nataying, yung, yun siya, marami silang activities. Matututunan mo talaga yung makipag-communicate, tulungan sa ibang tao. Yung collaboration dapat nandun eh. If you want to, gusto mo manalo, if you want to express yourself. And marami. Especially sa socializations, yung last day na. Mayroong gabi na socialize where magpapa-music sila,
din sasayaw, kukuha ka ng tao na isasayaw mo. Allahu Akbar. That gabi, di ko alam. My God, akala ko magsasayaw lang yung showdown. Siyempre, ako, tatanga-tanga. Nag-tumbling, nag-split, nag-something like that, nagpakitang gilas. Pinatay yung music. Okay, tapos na. Yung pala, ang mangyayari doon, yung music pag inano, kukunin mo yung tao na gusto mong isayaw. Ganon. Pupunta kayo sa gitna, din magbabali. Tan, ta, 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 ta. Ako, nag-tumbling. Charing. Wala naman kasi ako makita na isasayaw ko dun eh. Anong gagawin ko? Next, kwento natin. Yan, tapos na. Ang pinakamasakit lang kapag uuwi na kayo. Bye-bye na. Yun, ang masasabi mo lang sa mga naging kaibigan mo, mga naging kaibigan dyan sa Picket, sa USM, sa ano, until you meet again. Mga college na tayo eh. Uy, mga grade 8 pa yun sila? Grade 9? Ako kasi grade 12 na yun eh. Grade 11, grade 12. Ang masakit. Hindi ko na sila makikita ulit. Nasa ano na kasi ako sa Cotabato City. Hindi ko alam kung ma-remember pa ako, pero may mga naging kaibigan ako dito sa Cotabato City nung sa elementary. Yes, mababait sila. Hindi ko nga lang matandaan kung ano yung mga pangalan nila eh. Sa Cushion yun eh. Nagkita kami sa Cushion, magkita din kami sa Tagum City. Yes, ang bait niya. And then, tatapusin na ba natin to? So, again, I am Scout Imad P. Sango from Cotabato Foundation College of Science and Technology, Daruluman, Arakan, North Cotabato. Imad P. Sango, until you meet again.